Hello guys! Good morning! Welcome back to my channel. So for today's video guys, I would like to share to you my lettuce garden in my yard. So this is the lettuce here and we are going to harvest this lettuce today, and then later on we're going to transplant the other seedlings here in my greenhouse. So ngayon guys, mangunguha muna tayo ng lettuce at ang ating bodyguard ang magha-harvest. So nandito tayo ngayon sa loob ng greenhouse para makapag-harvest. Ayan guys, napakarami ng ating i-harvest na lettuce. At saka marami rin ang ating ipapalit na mga seedlings na bago. Kasi mauubos na po ito ngayon. So, ayan guys, tingnan nyo, napakarami ng mga iha-harvest. At, siyempre, kailangan pagpilian, alisin ang mga sirang dahon para hindi naman nakakahiya sa mga bibili. Kasi mayroon na tayong buyer. Ayan, meron nang nag-o-order ng ating mga lettuce. Sa una guys, ang plano ko dito sa mga lettuce ko ay for our own consumption lang sa pamilya. So, pag kailangan namin kumain ng lettuce, meron kaming makukuha. Tapos, yung mga iba, ibinibenta na namin kasi meron nang nag-o-order. At saka, napakarami nito guys, hindi na namin kayang kainin talaga. So, nag-decide na ako na pwede nang ibenta. Para naman syempre makabawi ako sa aking ginagasto sa nutrients. At syempre guys, alam nyo naman, pag nagpagawa ka ng greenhouse, syempre hindi naman mura ang materials ngayon. So magbabayad tayo ng labor and materials. So kailangan din natin bawiin yun syempre. Kasi nga pumapasok na tayo sa business. Ayan. So ngayon, medyo naparami na ang aking mga naipunla, kaya mayroon tayong maraming maha-harvest. Sa awa ng Diyos guys, gumanda ang mga tanim ko. Pero mayroon pa rin hindi magaganda dahil siyempre hindi naman lahat ng seeds ay magaganda talaga ang kinalalabasan. So ganyan lang. Enjoy lang natin ang buhay pagka mayroon tayong itinanim, mayroon tayong aanihin. Ayan. So, kailangan talaga magsumikap tayo sa pagtatanim para naman mayroon tayong makakain anytime. So, ito guys, ang aking greenhouse ay hindi naman masyadong malaki. Maliit pa lang din ang capacity nito. So, okay na rin naman. Hindi naman masyadong nakakapagod. Kasi kung malaki, kailangan ko na talaga ng another helper. So, sa ngayon, kaya naman naming dalawa. Minsan tumatawag ako ng mga tao na pwedeng tumulong sa amin pagka kailangan. At busy si bodyguard. Alam mo naman, si bodyguard is mayroong pasok. So, busy-busyhan din yan. But for now, we are still enjoying our hydroponics garden in the yard. Ayan, nag-i-enjoy naman kami guys. Lalo na kung nag-harvest kami at nakikita namin yung mga na-transplant namin ay lumalago talaga ng very, very healthy. Ayan, very healthy ang ating mga lettuce. Nakakatuwa guys. Pag nakikita ko sila ng green na green, I'm very, very happy talaga. So, nakaka-relax at parang ayaw mo silang i-harvest kasi nga mawawala sila sa loob ng greenhouse. So, ito ngayon ang pinagkakaabalahan ko. At talagang nag-i-enjoy ako dito sa pagtatanim. Lalo na kung nakikita kong malulusog ang mga seedlings ko guys. Oh, I'm so contented talaga. Ayan, I'm very happy kasi tingnan nyo naman ngayon ang lalago talaga nila. Kasi hindi sila naging mga bansot. Kasi yung iba noon, dahil sa sobrang init, naging bansot ang mga lettuce ko. Hindi ako masyadong happy. So, ngayon, happy ako dahil lumaki sila ng maayos.
So, ngayon naman, dito na naman tayo sa transplant. Ayan guys, uubusin na talaga ito ni Bodyguard. So, kailangan na namin maglipat ng mga seedlings sa cups. Ayan, yung mga seedlings na to guys is na ilagay ko na sa hardening. So, dito na sila sa tuna box ililipat para sa growing nila hanggang sa harvest time. Ayan. So, itong mga lettuce natin guys is i-harvest natin ng 35 days lang. Or maybe, pagka lumaki sila ng masyadong malaki na, lalo na kung sa tingin ko pwede na silang i-harvest, i-harvest ko na sila within 1 month para naman makapagpalit ako agad ng aking mga panibagong tanim. So, ito guys, panoorin nyo ang ating mga ganap sa loob ng ating greenhouse. At ang aking Bodyguard ay nagha-harvest pa ng mga natitira. Kaya, atin siyang panoorin. Ito guys, yung iba kasi mayroong mga nasira yung dahon gawa ng masyadong mainit. Lalo na itong natitira talagang hindi na sila maganda, yung naano na sila ng init. Kaya yung pwede pang makain ng mga leaves, yun na muna ang ating kukunin. So, ang iba guys, na mga leaves na hindi na pwedeng kainin, ibinibigay namin sa mga pato. Kasi mayroong pato yung na kumakain ng mga dahon ng lettuce. So, andyan sila sa kabila at doon natin ibibigay yung mga natitirang mga dahon na makakain pa ng mga hayop. So, yung mga pato, kumakain ng dahon ng lettuce. Ayan. So, ito muna guys ang ating i-update sa ngayon. So, makikita nyo na may mga panibago na kaming nailagay na cups dahil yan ay mayroon ng mga seedlings. So, shout out na lang sa aking mga subscribers, kay Firelinity, kay Bites and Miles by Ace, kay Kabayang Nida, kay Ate Sally, kay Kapitbahay USA, at kay sino pa ba? Kabosing, GM, shout out po to you. And then kay sino pa ba? Hala, nakakalimutan ko na naman. Ayan na naman, wala na naman akong preparasyon sa aking mga isi-shout out na mga subscriber. Kay Katoni Butingting Channel, ayan. Kay Saanshi Ribs Vlog, kay Den Lin TV's Vlog, kay Kabayang Nida, ayan na, kay Master TV, thank you. Kay Cavillo War, kay Masting Next Move Channel.